Quarter 4, Aralin 2. Pagsusuri ng mga kaugnay na impormasyon na hinggil sa Florante at Laura. Narito ang mga layunin ng aralin. Nasusuri ang mga kaugnay na impormasyon hinggil sa obra maestra, Florante at Laura. Una, na ipaliliwanag ang talambuhay ng may akda ng obra maestrang Florante at Laura. Ikalawa, natutukoy ang mga kaugnay na impormasyon hinggil sa Florante at Laura. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo. Maikling balik-aral, magbigay ng mga salitang maiuugnay sa kaligirang pangkasaysayan ng panahon kung kailan nasulat ang Florante at Laura. Isulat ito sa loob ng magkabilang kahon. Panghikayat na gawain, sa bayang awit ng klase na awiting Kanlungan ni Noel Cabangon, at sagutin ang mga sumusunod pagkatapos. Una, batay sa napakinggan, ano-anong pangyayari ang natatandaan ng umaawit tungkol sa mga naranasan nila ng kanyang minamahal. Ikalawa, ano-ano naman ang kayang nakaranasan ang naalala ni Balagtas patungkol sa kanyang mahal. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Hanap salita. Hanapin ang salita sa crossword upang mapunan ang nawawalang pantig sa salita. Una, balikan ng malay o bumalik ang malay? Ang sagot ay pagsaulan. Ikalawa, uri ng brotya na manipis at patulis ang balahibo sa dulo na ginagamit sa pagpipinta. Tama, pinsel. Ikatlo, matinding balisa, karaniwang dahil sa sinisikil na sama ng loob. Tama, panimdim. Ikaapat, maalat na tubig. Tama, tabsing. Ikalima, uri ng diwatang naninirahan sa tubigan, parang o kabundukan. Tama, nimpa. Ikaanim, hindi hinog, karaniwan sa bungang kahoy. Tama, bubot. Paglinang at pagpapalalim. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa, kaugnay na paksa, talumbuhay ni Francisco Baltazar. Biodata ni Kiko, ang kailangan niyong gawin ay sagutin ang mga kinakailangan na impormasyon mula sa buhay ni Francisco Baltazar. Paglalapat at pag-uugnay, apat na himagsik ni Balagtas. Layo ni Balagtas nagisingin ang diwa ng mga Pilipino tungo sa pagbabago sa pamagitan ng pagkapakita sa apat na himagsik sa kabuuan ng kanyang akdang Florante at Laura. Kaugnay na rin ito ng kanyang pagtutol sa pananakop ng Espanya sa ating bansa. Bagaman at hindi ito hayagang iniletra sa kanyang akda, sino mang babasa ng kanyang isinulat na awit ay nakapaghihinuha na ito ang ideyang nais niyang ipabatid. Bagaman at nakukubli sa ilang tauhan, simbolismo, pahiwatig at malatalinghagang pananalita. Kumusta kayo? Alam nyo ba na may apat na laban si Francisco Balagtas sa kanyang kwento na Florante at Laura? Hindi ito laban gamit ang espada, kundi gamit ang panulat. Suriin natin ang apat na himagsikan ni Balagtas. Una, laban sa pangapi ng Kastila. Ipinakita ni Balagtas ang kahalagaan ng kalayaan at dignidad. Sa kasalukuyang panahon, makikita natin ang parehong diwa sa pagtutol sa anumang uri ng pang-api, maging ito man ay sa anyo ng diskriminasyon, katiwalian o hindi makatarungang pamamalakad. Ang kanyang mga salita ay paalala na ang bawat isa ay may karapatang igalang at ipaglaban ang sariling dignidad at karapatan. Pangalawa, laban sa mapang-abusong mayayaman. Pinakita ni Balagtas na ang yaman at kapangyarihan ay madalas ginagamit para saktan ang mahihirap. Sa ngayon, makikita ito sa social at economic inequality. Halimbawa, maraming mahihirap ang naapektuhan ng mataas na presyo at hindi patas na kondisyon sa trabaho. Pangatlo, laban sa katiwalian at bulok na hustisya.
Minsan ang mabubuti ay napaparusahan at ang masama ay nakakalaya. Sa kanyang panahon, lumaban si Balagtas laban sa katiwalian at kawalan ng hustisya. Ngayon, paalala ito sa atin na patuloy na ipaglaban ang tama, labanan ng korupsyon at tiyaking may patas na hustisya para sa lahat. Pang-apat, para sa karunungan at moralidad. Ang kaalaman at edukasyon ay dapat gamitin para sa kabutihan. Ipinapaalala sa atin ni Balagtas na ang kaalaman at edukasyon ay dapat gamitin para sa kabutihan. Sa ngayon, mahalaga ito sa tamang paggamit ng impormasyon, teknolohiya at pagdesisyon na makabubuti sa sarili at sa lipunan. Balikan natin ang 4 na himagsikan na ating nasuri. Una, laban sa pang-api ng Kastila. Ikalawa, laban sa mapang-abusong mayayaman. Ikatlo, laban sa katiwalian at kawalan ng hustisya. At ang ika-4, para sa karunungan at moralidad. Ito ang puso ng Florante at Laura. At para sa ating mini-activity, sagutin ang tanong na ito. Bilang mga kabataan, alin sa 4 na himagsikan ang pinaka-importanteng ipaglaban sa buhay ninyo? Ang Florante at Laura ay hindi lang kwento ng pag-ibig. Isa itong pahayag laban sa pang-aapi at katiwalian. Ipinakita ni Balagtas na ang panitikan ay sandata rin sa paglaban sa katiwalian. Gawain una, tukoy himagsik. Piliin sa 4 na himagsik ni Balagtas sa may uugnay ang mga pangyayari sa ibaba. Isulat ang letra sa patlang bago ang bilang. A. Himagsik laban sa malupit na pamahalaan. B. Himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. C. Himagsik laban sa maling kaugalian. D. Himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Una, pang-aabuso ng mga Kastila sa mga Pilipino. Tama, A. Himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Ikalawa, paghihiwalay ng simbahan sa Estado. Tama, B. Himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. Ikatlo, di maayos sa pagpapalaki ng magulang sa anak. Tama, himagsik laban sa maling kaugalian. Ikaapat, agwat sa pagtula at paggamit ng wikang Tagalog. Tama, himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Ikalima, hindi nasakop ng Katolisismo ang Mindanao. Tama, himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. Ika-6, kawalan ng pagkakapantay-pantay sa lipunan. Tama, hidwaan o himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Sunod, ika-7, pagiging mainggitin sa kapwa. Tama, himagsik laban sa maling kaugalian. Ika-8, pagsulat ng akdang pampanitikan sa mahalagang tema. Tama, himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Ika-9, paghihiganti sa kaaway. Tama, himagsik laban sa maling kaugalian. C. At letter D. At number 10, pang-aabuso sa kapangyarihan. Tama. Letter A. Ito ay himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Gawain 2. Alin sa himagsik? Piliin sa 4 na himagsik ang may uugnay ng mga mag-aaral sa mga kasalukuyang isyu sa lipunang Pilipino. Ipaliwanag ng mga mag-aaral ang sagot. Pagproseso ng pag-unawa, 3 araw. Kaugnay na paksa 2, kay Celia. Pagproseso ng pag-unawa, pakinggan ang YouTube video na Awit kay Celia sa musika ni Felipe Padilla de Leon. Pagkatapos mapakinggan ang awit, tanungin ng mga mag-aaral. Una, ano ang larawang nabuo sa iyong isip habang pinakikinggan ng awit? Ikalawa, ano ang kahihinatnan ng pag-iibigan ayon sa awit? Ikatlo, isa-isahin ang mga damdaming ibig ipadama ng umaawit sa kanyang mga tagapakinig. At ika-4, ano ang mensahe ng awit para kay Celia? Gawain 1. Talastasin mo. Basahin ang mga kabuuang saknong ng bahaging kay Celia. Tukuyin kung anong bahagi mababasa at maunawa ang nasa pangungusap. Kung ito ang iyong sagot, mahusay. Gawain 2. Tayutay. Tala. Ang tayutay ay pahayag na gumagamit ng mga salita sa isang di pangkaraniwan o hindi literal na paraan upang mapaigting ang bisa ng kahulugan. Panuto. Tukuyin ang tayutay na mauunawaan mula sa mga salitang nakasulat ng madiin. Isipin muna ang sagot sa tanong kaugnay ng saknong. Pagkatapos ay saka tukuyin ang tayutay batay sa ipinauunawang sagot.
Gawain tatlo, simbolo, tala. Ang simbolo ay bagay na kumakatawan o salita, parirala, hulagway, o katulad na may marasalimuot na kaugnay na kahulugan at itinuturing na halagang likas at hiwalay sa kinakatawan nito. Panuto, balikan ang saknong 1 hanggang 22 ng kay Celia. Itala ang mga simbolong ginamit ng mga saknong at ibigay ang kahulugan nito. Paglalapat at pag-uugnay, ika-4 na araw. Paglalapat ng natutuhan, suring saknong. Bigyan ng mas malalim na pagkapakahulugan ang bahaging nakasulat ng madiin. Pabaong pagkatuto, biyaheng Albania. Basahin ang saknong 1 hanggang 6 nang sa babasa nito. Isa-isahin ang mga paalala ni Balagtas sa sino mang magbabasa ng Florante at Laura. Isulat sa loob ng maleta sa ibaba ang salita o mga salitang magiging gabay mo sa pag-aaral ng Florante at Laura ayon na rin sa tagubilin ni Balagtas. Pagninilay sa pagkatuto, gabay nilay. Kaugnay ng mga naisulat ng mga mag-aaral sa maleta, ipasagot sa mga mag-aaral ang checklist sa ibaba. Mula dito ay hinga na reaksyon ng guro ang mga mag-aaral kaugnay ng kanilang mga naging sagot. Gabay nilay, pasulat. Sumulat ng isang talata na kayo napapalooban ng refleksyon tungkol sa natutuhan sa aralin. Ipaliwanag kung paano ito magagamit at napapahalagahan sa iyong buhay bilang isang mag-aaral, membro ng iyong pamilya, at bilang mamamayan ng bansa at daigdig. Narutuhan mula sa aralin. Sagutin ang mga tanong na ito. Una, paano mo ito maiuugnay sa buhay? Bilang mag-aaral, bilang miyembro ng pamilya, bilang mamamayan ng bansa o daigdig. Ikalawa, bilang mag-aaral, ano ang maaari mong gawin upang mapanatili ang kapayapaan, katarungan, at mapatatag ang mga institusyon sa ating lipunan, pamilya, paaralan, pamahalaan, at simbahan. Pagtataya, pagsusulit. Ika-5 araw. Tukuyin ang sagot sa bawat bilang. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Takdang aralin, magsaliksik patungkol sa tauhang si Sigismundo mula sa dulang La Vida es Bueno. Bakit kaya siya ang tauhang binanggit ni Balagtas sa saknong 6 ng sa babasa nito? Paglalapat ng natutuhan, isang salita. Mag-isip ng isang salita na makapagpapalahat ng iyong narutuhan mula sa aralin na ito. Maraming salamat sa pakikinig sa Florante at Laura.